Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Pagpasensyahan ninyo yung aking boses ngayon sapagkat nakalimutan kong dalhin yung aking sombrero, malamig pa. Kaya ako medyo may sipon ngayon. Yan, mag-ingat po tayo mga kababayan, mga OFW, ka-OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, malamig pa, taglamig pa. Yung mga nasa ibang bansa ay ingat po tayo at lalo sigit sa ating trabaho, mag-ingat po tayo na tayo ay huwag magkasakit. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lamang basahin ang katanungan ni Jenny De Los Reyes. Ang sabi ni Jenny De Los Reyes, magandang araw po. Sis, bakit sis? Tanong lang po, okay lang po ba kung pitikin ang bula para maklose? Salamat po, God bless. Ang pagkaintindi ko ay ganito. Yung paikutin pang ganun tapos ay biglang isasara na ganun. Yun ang pagkaintindi ko. So, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang munang batiin kayo ng advance Valentine's. Okay, at gusto ko rin lang pasalamatan ng ating mga 39,700 plus na mga subscribers. Maraming salamat dahil unti-unti na rin tayong umaangat. Dahil yan sa inyong pag-share at magagandang comment na nagpapatuloy kayong sumusubaybay sa ating mga videos. Okay, lalo tigit pasasalamatan ko yung mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Sapagkat tayo nga po isang charity vlogger na yung kinikita ng ating YouTube channel ay para doon sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante natin tinutulungan sa pag-aaral. Kaya at special kong pasasalamatan ngayon ang bago nating nagpadala sa ating GCash number. Ito yung ating GCash number, si Dennis Sardona. Okay, maraming salamat sa iyo Dennis Sardona na ikaw ay nagpadala sa ating GCash number. Makakatulong at makakarating yan sa ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent na ating mga tinutulungan. Naisip ko pong gumawa ng YouTube channel dahil ako ay dati nagpapaaral na rin ng mga bata. Pero dinagdagan ko na, ginawa ko ng 6 dahil yung kinikita ng ating YouTube channel ay sa kanila natin itinutulong. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Anak ko po yan. Yan ang aking tresurera. Okay, shout out din kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Iloilio, kay Junar Diaz, at yung bago natin na nagpadala ay si Dennis Sardona, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Ayan, at pinapaalala ko rin doon sa mga nagtatanong sa akin na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant. Okay, at huwag din ninyong tawagan yung ano na yan para bumili kayo ng baril. Wala po tayong pinagbibiling baril. Kung kayo may kaunting problema, itanong po ninyo sa ating YouTube channel at atin po yung sasagutin. Huwag po kayong magtanong doon sa Messenger sapagkat hindi po ako personal na magtuturo sa inyo sa Messenger. Dito po sa YouTube channel para lahat ay makikinabang ng aking gagawing video, ang mga pagsagot sa inyong mga katanungan. Okay, puntahan na natin yung katanungan ni Jenny De Los Reyes. Okay, ito yung inaagapan ko sa mga estudyante dito na mga pumuputok. Yung maglalagay ng bala sa bula. Pagkatapos ay ikutin pang gano'n ng pagkabilis-bilis. Once yan ay pag ang customer dito, ang shooter ay nagpaikot ng ganyan, hinahawakan ko kaagad. Alam ko ng kasunod niyan. Isasaltik niyang gano'n yan. Ganon. Siguro nakapanood ng pelikula. So, okay. Ano muna? Disclaimer muna doon sa mga gunsmith na may nagalit kasi sa akin. Si Roland Lumuntad.
Kasi pag nagtuturo ako ng about sa mga safety, pag-iingat sa baril, ay siguro nagagalit at siguro gusto niyang laging may nasisirang baril. Okay. Yan, si Roland Lumuntad, sinabihan akong bobo kasi pinanood niya yung yung video ko na pag lagi bang kinakasa at kinakalabit ang baril, nasisira ba ang baril pag laging kinakasa at kinakalabit? Nag-comment siya doon, sabi bubo. Naging bubo patuloy ako. Kasi ang sa akin naman ay advice yung sa akin na para bilang iniidolo ninyo ako, siyempre ilalagay ko kayo sa tama. Kung paano nyo iingatan na wag masira ang inyong baril. Siguro mayroong nagagalit na gusto lagi may nasisirang baril. Okay, yan, si Roland Lumuntad. Hindi ka na nga pinansin yan. Nalaala ko lang, baka sabihan na naman ako nitong bobo. Okay, so ganito ang mangyayari dyan. Pag yan ay pinaikot ninyong ganon, pag yan ay pinaikot ninyong ganon, siyempre umiikot yan, tapos bigla ninyo ngayon isasarang ganon. Meron yan ditong slide, yung cylinder stop, siyempre umiikot yun, biglang magsasara. Posibleng maputol yun at may marami nang nangyayari na napuputol yan. Yan ang isang mangyayari. Mantangin mo, umiikot yun, mabilis. Siyempre, pag may bala yan, may buwelo, tapos bigla ninyo isasara, biglang magpipreno yan. Siyempre, maano yan. Dahil sa buwelo, pwedeng masira yan. O di kaya pwede ring masira itong mga na to. Itong tinatamaan niya, doon kung saan siya lumulubog. Yun ang pwedeng mangyari dyan. Siyempre, hindi naman ganun ang tamang paggamit ng baril. Siguro nakapanood sa pelikula. Ang isa pa, itong nangyari dito. Ayan naputol. Napuputol yan. Kasi dito nakakabit yan Yan ay yung carrier niya. Cylinder carrier. Ayan. Naputol siya. Yan yung nakapasok dito. Yan yung mga nangyayaring ganun. Kaya yan ay inaagapan ko na number 1 kong tinututulan niya na hindi ganun. Maganda lang tingnan, magandang panoorin. Parang pelikula nga So, sa akin, walang problema yan. Baril ninyo yan Pero, sinasabi ko lamang na, lagi kong sinasabi ay, ingatan natin ang ating mga firearms. So, yan, pwedeng masira yan. Ang isa pang pwedeng masira dyan, ito. Center post. Kaya may mga nagre-reklamo, sir, bakit yung aking bula ay kalug na, may side play na. Siyempre, yung lagi mong ginaganon, yan naman ay yung palagi. Hindi naman yung isang bisis lang. Kaya nga yung nagsabi sa akin ng buboy, hindi niya naunawaan yung tanong na palagi Yung lagi mong ginagawa, alimbawa, pag wala kang ginagawa, kahit wala kang ginagawa, ginaganon mo ng ginaganon yung baril mo, subukan mo maghapon ka magaganon na yung mangyari sa baril mo. Kung lagi mong ginaganon, kung nakakailang beses kang ganon, hindi man masisira yan, hindi pa ngayon masisira yan. Pero magkakamiro ng lamat yan. Umpisa niyan lamat, hindi ninyo napapansin, magkakamiro niya ng lamat. So yung iba, ito, lalo kung mga mahinang baril yan. May mga receiver na, may mga frame itong frame na aluminum alloy. Kamukha nito. Nagka-crack. Yun ang mga posibleng mangyari diyan. Yung butas na yun, yung butas nito. Luluwang yan dahil nga bibiglayin mong ganun Siyempre, iba yung isinara mo ng ganun na normal. Hindi normal yun So, dapat ang baril, laging natin, laging huwag nating gamitin ng hindi normal. Dapat normal lagi. Kaya nga kita mo yung palaging, yung ino-open yung slide, walang bala. Tapos ay biglang ngayong ibabagsak.
Eh, doon nagalit yung ano, doon na ako nasabihan ng bubu. Yung daw baril ay nakadesign na ganun. Iba kasi yung ano, iba kasi yung may bala na break ng bala yung slide eh. Yung pagpasok ng bala sa ano, yung pagpasok ng bala sa chamber, yung pagtangay ng bala, na break yun eh. Nabawasan yung lakas nun eh. Nababawasan yun. Pagka may bala. Yun ang ano nun. Pero pagka yung ano, lagi mong ginaganon na i-open mo tapos ibabagsak mo na ganun, eh masyadong malakas yun. Hindi nabibreak yung lakas nung recoil spring. So, kahit subukan ninyo, iba ang tunog. Iba ang tunog nung nag-load kayo ng ano, ang tawag dito, tactical load. Tactical load ang tawag doon. Pag nag-tactical load kayo, iba ang tunog ng bagsak ng slide pagka may bala na tinangay siya. Isa doon sa walang kano-ano, ibabagsak yung ano. So, ganun din yan. So, ganun din ang mga revolver. Ilalagay natin sa tamang paggamit. Yan naman ay pag-iingat lamang sa mga gamit na inyong pag-aari. Wala naman akong pakialam dyan. Gamit naman ninyo yan eh. Ako, ay tinanong sa atin, ay kung sinabi kong okay lang yan, o edi tuwan-tuwa yung mga ano dyan, disclaimer naman, yung ibang gasmit naman, hindi naman katulad ni Roland Lumuntad, baka naubusan na ito ng customer eh. So, ganun. Bilang ako, siyempre, alimbawa, kung pumunta kayo sa doktor, sasabihin sa inyo ang doktor ko ano ang dapat ninyong pag-ingatan kung kayo may sakit. Sabihin sa inyo na huwag ninyong gawin yan, huwag ninyong gawin ganire. Ganito ang gawin nyo, ganyan. Eh, kaming mga gasmit, para din kaming doktor eh. Yun nga lang, ang ginagamot namin ay mga baril. So, para sa akin ayaw ko na abusuhin natin yung mga gamit natin. Mahalin natin yung mga gamit natin. Eh, yan nga diyan nga nagsilos yung asawa ko noon eh. Dahil lagi kong hinihimas yung baril ko eh. Hindi ko na siya nahihimas eh. Ingat na ingat ako. So, ganun din yan. Okay, yung mga sundalo, yan. Ang asawa na nila, yung baril nila. Okay, ganun talaga. At hindi ko sinasang-ayunan yun. At yun ay may mga karanasan ako na sa tagal ng ano ko. Yun ay nagiging isang dahilan ng pagkasira ng baril. Maaring hindi ka kagad masisira, pero magkakamero ng lamat. Pag nagkamero ng lamat yan, at ipinutok ninyo yan, hindi ninyo alam, kaya nasira yan, ay hindi man nasira sa pagkaganon ninyo. Yung ginagawa ninyo, hindi nga nasira ng pagganon. Wala nasira, pero nung ipinutok ninyo, nasira. Kasi nagkamero ng lamat eh. Magkakamero ng lamat yan eh. Sabihin, ay wala naman, sabihin naman ng iba, wala pa ako nakitang nasira ng pagkaganon. Oh. Kasi nga, nagkamero ng lamat. Nung ipinutok na ng maliit na alam niyo maliit na lamat, palaki ng palaki na. Ngayon, pag ginamit na ninyo yan, doon na masisira yan. Sa pagputok na masisira yan. Dahil hindi nga nasira ng tuluyan pa ganun, nagkamero ng lamat. Yun ang ibig kong sabihin. So, kakaintindihan tayo dyan. Oh, yan, Roland Lumuntad Okay lang, kung sabihin mo akong bubo, di ikaw na matalino. Okay, so sa akin naman ay advice yun. Advice. Wala akong kung ginagawa ninyo at gusto niyo gawin yun, ano man sa akin ba? Wag lang yung baril kung kung pinahawakan ko sa inyo yung baril ko at ginanon ninyo sasawayin ko kayo, huwag mo ganyan yung baril ko yan eh. Baril mo, pwede mong gawin ganyan. Kaya pag dito, alam ko na kagad yung mga shooter na gagawa ng gano'n, papay ko talaga, don't do that. Hinawakan ko agad, don't do that please. O ganito ang tinuturo ko normal yan. Ganito ang normal na pag This is the right way. Sabi ko ganyan. This is the property of our company. Nasabi ko kagad na ganun para maiwasan yung ganun. Kasi ako rin ang mahirapan magawa eh. Okay, pero sa katagalan yan, pag nagkalamat yan, ay doon na masisira yan. Okay, ito ang inyong Piniperams Instructor. Sana may natutunan kayo kahit konti doon sa ating payo. Ito ay isang piece of advice lang. Nasa inyo na kung tanggapin ninyo o hindi. Basta sa akin ay ingatan natin ang ating
personal property. Personal property yan eh. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin videos.